Sa likod ng mga ngiti, araw-araw siyang dumadaan sa harap ng aming tindahan. Bitbit ang kanyang lumang bag. May bahagyong pilay sa kanyang kanang paa. At sa mga ngiting palagi nakaguhit sa kanyang labi. Si Aling Lisa ang matandang tindera sa kanto, ay lagi bumabati sa kanya, "Magandang umaga, iho." At siya naman sumasagot ng buong sigla, "Magandang araw rin po." Ngunit isang araw, tinanong ko si Aling Lisa, "Bakit ba lagi nakangiti si Kuya kahit halatang pagod na siya?" Napatingin siya sa akin at saglit na saya. Minsan, ang ngiti ay maskara ng pusong pagod, sugatan at nag-iisa. At doon, nagsimula ang aking pagkamausisa. Napag-alaman ko, si Kuya Arvin pala ay dating guro. Isang mahusay, masayahin at mapag-alaga. Ngunit nang mawala ng trabaho dahil sa pagsara ng kanilang paaralan, sabay pa ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sa karamdaman, tuluyang nagbago ang takbo ng kanyang mundo. Wala na siyang pamilyang matatakbuhan at wala rin natirang ipon. Mula noon, nagbenta na lamang siya ng basulang maaaring i-recycle. Palakad-lakad sa init man o ulan upang may makain lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, dala niya pa rin ang kanyang ngiti. Isang ngiting hindi upang itago ang sakit, kundi upang ipaalala sa sarili na may pag-asa pa. Isang ngiting nagbibigay lakas, hindi lamang sa kanya, kundi pati sa buong nakakita sa kanya. Napagtanto ko na ang tunay na katatagan ay hindi sigaw o luha. Minsan, ito ay simplang ngiti sa gitna ng unos. Kaya't bilang isang mag-aaral, aking napagtanto sa mga pagsubok na aking napagdaanan na hindi masama o kahinaan ang pag-iyak o paglayo sa kaiba. Dahil ang tunay na ngiti ay mapatatagpuan kung alam mo kung saan ka masaya, kung hindi mo iintindihin ang mga opinyon ng ibang tao. Dahil ang tunay na ngiti, sa likod ng mga ngiti, may isang bata nagsusumikap na abutin ang kanyang mga pangarap upang maipalmukha sa mga taong hindi naniniwala sa kanya na mayroon siyang mararating. Dahil sa kabila ng mga unos na ating napagdaraanan, dito natin mapagtatanto